natin ang sabi siya, bakit agad pinasok agad ng pastor? Kasi gusto natin ng Panginoon talaga na masigurado niya na tayo po ay buhay niya, di ba? May isa, yan, sisilap natin yan, ano? Parang ano ba sa tingin niya yan? Yan, di ba? Kasi that was a grave. Ganyan yung grave po nung araw. Sa isang yungib lamang po, sa isang kuweba, tapos tatakpan ng malaking bato, yan po yung yungib po nila. Ang tanong mo dyan, nandyan ka ba o nakalabas ka na dyan? Uy, napapaisip sila. Oh. Yeah. Nakalabas ka na ba niyan? Talaga, tanong mo nga yung katabi mo. Are you sure? Buhay na tayo? Ay, praise the Lord. Buhay na tayo. Mamaya, medyo maghihingalo na naman. Huwag naman po. Okay. Pag-aralan po natin ngayon is to live again. Pakisabi mo nga, to live again. Sa Tagalog, libagin ka. Libagin. Sa Tagalog, nabuhay muli. Amen? Oh, hindi tayo, hindi tayo Easter Sunday, pero makikita niyo po ito. Okay, sige, umpisahan po natin. The triumphant 10th chapter of John. Yan. Kung nabasa niyo po yung John chapter 10, ang ipinapakita po dito was about the good shepherd and his sheep. Obviously, si Jesus po yung good shepherd, ano? At ang tinutukoy po dito ay yung kanyang mga tupa. Tayo po yun, kabilang po tayo dito. Kaya ito po yung matagumpay po na nangyari po at na isang katuparan ng ating Panginoon po ito na siya po yung maging mabuting pastol sa bawat isa po na sumasampalataya sa Kanya. Ano rin po yung makikita pa po natin dito sa John chapter 10? The cross and resurrections prophesied. Diba? Ipinakita rin po dito na inihula dito sa chapter 10, ipinakita rin dito yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pag-alay ng kanyang buhay. Ano sabi niya po dito sa John chapter 10, verse 11? Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So, dito po, itagumpay na po tayo. Kaya nga po, kapag binasa mo yung John chapter 10 as a servant of God or as believer of God, ibig sabihin, we claim na tayo po mismo ay tupar ng ating Panginoon. Yun ay kung lagi natin minameditate po ang Biblia. Amen. Kaya nga basahin po natin every chapter in the Bible para sa ganon tayo po yung maging kaisa doon, maging bahagi tayo ng mga nakasaad sa Biblia na yan. Okay? Many entrust Christ. Many trusting in Christ. So, marami po ang nanampalataya po sa Panginoon, which is written on the book of chapter 10, verse 40 to 42. Okay, basahin po natin. Sabi dito, huling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa poong na dating pinagbabautismohan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito at doon maraming sumampalataya kay Jesus. Kaya nga, alam niyo po ba, yung pagpunta natin sa Panginoon, naglalarawan na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Yung pag-church natin, naglalarawan yan that you are a believer of Christ Jesus. Kaya hindi po natin pwede sabihin talaga, I am a believer of Christ pero hindi ako nag-church. Malabo po yun. Kasi dito po, pinakita po dito, this is a triumph chapter. Triumphant chapter. So, masasabi natin na nagtagumpay si Jesus dito sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya ano po yung pinapakita po dito? Pinakita po dito na maraming lumalapit sa Kanya, maraming sumusunod sa Kanya, at yung mga taong sumasampalataya sa Kanya. So, sa madaling salita, kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, ibig sabihin niya mananampalataya ka ng Panginoon. Pero, parang ito, it is hard to happen to those people who doesn't believe God. Ang hirap talaga lumapit ng isang tao sa Panginoon nang hindi talaga sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga ang daming struggle nila pagdating po sa paglilingkod or sa paglapit sa ating Panginoon. Even in churching. Kung mapapansin po natin, di ba parang ang hirap mag-church? Ba't ganito? Ano ba mahirap sa pag-church? Parang nahihirapan tayo, no? Parang ang daming mga obstacle, ang daming mga blockage sa daraanan natin na umaharang sa atin para makapunta tayo sa church. Even, nandun na nga po tayo sa church, pero parang meron pa rin bara. Pero hindi niyo po napapansin yun? Why it is hard for me to go in Christ? Bakit po gano'n? Yun po yung tanong po doon. Kasi nga po, there is something that makes you pale. Mayroong bagay na naglalagay sa iyo para ilaglag yung espiritu mo at hindi ka tuluyang manampalataya sa Panginoon. Pakita po natin yan.
Ngayon, kung magpapansin po natin dito, kasi ang kailangan po talaga dito that we are being alive. Tayo po ay po, tanongin mo nga yung katabi mo, buhay ka na ba talaga? Buhay ka na ba talaga? Yan, ano sabi niya? Ay, siguro yung iba hindi naiintindihan ako, buhay naman ako, gising naman ako, tingnan mo, nakatilan yung mata ko, buhay ako. So, yun yung po yung pagpakiwari po natin, pero hindi po yun yung tinutukoy po sa atin dito. Kaya, makinig po kayo para makunawaan po natin ito. This is best for us to have this teaching para nang sa ganun po, maunawaan po natin kung ano ba yung purpose ng buhay ko rin, kung bakit binuhay ka ng Panginoon. Okay, the call to come and heal Lazarus. Ito po ang time na ito, nagkaroon po ng karamdaman po ito si Lazaro. Kaya ang ginawa po nito mga kapatid niya, Lazarus, the brother of Mary and Martha, kilala po natin yung dalawang kapatid niya, no? Yung dalawang babae, si Mary at si Martha. The journey to Bethany, nung papunta na po ito si Jesus, doon po sa lugar po nito mga magkakapatid na ito, alam natin that Lazarus was a friend of ito Jesus. Kaibigan niya magaling po ito si Jesus. Kaya nga napakahalaga na tayo po yung mabuting kaibigan ng ating Panginoon dahil anuman ang mangyari sa buhay mo, dadalawin ka ni Jesus. Amen. You cannot see the visiting of Jesus into your life, but still, basta kaibigan mo ang Panginoon, basta may nangyayari sa buhay mo, ang Diyos na ito, hindi pa pwedeng hindi ka bibisitahin. Amen. Okay. Dito, sa pagkakataon na ito, nung nabalitaan niya na may sakit po ito si Lazaro at namatay, nagtignayin po ito si Jesus. Sabi niya po gano'n, Jesus revealed that Lazarus is dead. Sinabi niya, patay na si Lazaro. Then, here we go, ito na po yung pagkakataon, na-meet niya po itong, yung mga kapatid po nitong si Lazaro, si Martha at si Mary, na kung saan sila po yung nagpatawag dito sa kaibigan po ng kanilang kapatid na si Jesus. Kaya, dumating na po ito po si Jesus dito, at doon sa kanilang meeting, doon sa kanilang pagtatagpo, ano pong pinapakita po dito? Na ito po si Lazaro ay mabubuhay. Amen? Tanda, no? Basta binisita ka ng Lord, tandaan mo yan, hindi pa pwedeng hindi ka mabubuhay. Kasi binisita ka ng Lord dahil sa problema mo, bubuhayin ng Lord yung kasagutan sa problema mo. Halimbawa, binisita ka ng Lord dahil doon sa kaguluhan sa pamilya mo, ibig sabihin, bubuhayin ng Lord whatever it brings to your family. Yung, parang mga ganun po yun. Ano? Ganun naman po, kasimple po yun. Lazarus rise again. John chapter 11 verse 23. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. If you are a believers to Christ Jesus, wala na po tayong dapat na ikaw-worry pagdating sa kamatayan. Amen. Whatever makes you dead. Kahit na ano ba yung mga bagay na naglalagay sa iyo para mamatay ka, o yung mga bagay na namatay sa buhay mo, kaya mong ibalik ng Diyos ang buhay po niyan. Kaya, nothing to worry. Just believe God in your life. Malampalataya ka sa Panginoon, makikita mo, lahat ng bagay kayong i-restore ng Panginoon sa buhay mo. Okay, ang sabi po dito, sa verse 23, di ba? Muling mabubuhay ang inyong kapatid, sabi ni Jesus. Kaya lang, meron nga lang po talagang bigas ang tao na parang gusto niya i-contradict yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa verse 24, makikita po natin dito, ang iniisip po dito ni Martha, parang hindi na po mabubuhay yung kanyang kapatid na si Lazaro. Pero ano sabi po sa kanya sa verse 24, akala po kasi ni Martha, mabubuhay si Lazaro sa huling araw, di ba? As a promise to the believers, on the last days, itong sumasampalataya sa kanya, gagawin ni Jesus, Thessalonica, bubuhayin niya itong mga namatay na sumasampalataya sa kanya. Akala po ni Mary, ay ito po si Martha, na sa huling araw pa bubuhayin po ito, itong kanyang kapatid. Kaya ang sabi niya po dito, sa muling pagkabuhay. Yeah. Pero ang hindi niya po alam dito, right that on that moment, bubuhayin talaga ni Jesus yun. Kaya nga tayo po ngayon, kapag bumibisita na sa iyo ang Panginoon na ito, ibig sabihin ay bubuhayin siya sa buhay mo. Amen. It's either your spirit, it's either your relations to God, it's either your salvation, it's either your problem, He will restore it to you by God. Kaya napakahalaga na ang Diyos dinalaw ka. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, sabihin mo, dinalaw ka na ba ni Jesus? Dinalaw ka na ba ni Jesus? O sige, tatanungin ko na lang po kayong lahat. Sa tingin mo, dinalaw ka na ba ni Jesus? Amen. Bakit? O, tingnan nyo. Sinasabi nyo, amen pero hindi nyo naman alam kung bakit Kailan kayo dinalaw ng Lord?
Ha? Sabi ko niya, hindi niyo alam. Eh, bakit ka nandito ngayon? Ibig sabihin, tinalo ka na ng Lord doon. Ha? Gusto na ng Lord na mayroon ng bagay na buhayin sa buhay mo. Kaya huwag ka magtaka kung bakit nandito ka ngayon. Because God has something to restore in your life. Not only your spirit. First is your spirit, then your relation, then your salvation. So, makikita po natin yan. Okay, the responsibility of the disciples in this resurrection. Kaya, papansinin po ninyo, mahalaga ang mga lingkod ng Diyos sa buhay ng mga dinalaw ng ating Panginoon. Kaya nga, let's give an important to our leaders in Christ. Yung mga tao po na ginagamit sa atin ng Panginoon, mahalaga po yan sa buhay mo. Amen. Okay, titignan po natin yan. Yung pagbisita ng Lord sa buhay mo at yung mga tao na ginagamit sa iyo ng Lord, mahalaga yan. Meron po connection yan in process para talagang totoong mabuhay tayo. The mourners and the master. Ito po mga parang nakikipaglamay o yung mga nakikipagdalamhati, makikita po natin kung ano po yung bagay-bagay niyan pagdating po dito sa buhay ni Lazaro. John chapter 11 verse 33. Na habang si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban, nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito, the mourners. Alam niyo po ba na kapag halimbawa mayroong mga grupo ng mananampalataya na nalulungkot dahil wala ka pa kay Jesus. Alam niyo po ba, ito si Jesus mismo na babagbag ang kalooban. Kaya mahalaga nga po, mayroong mga tao, mga Kristiyano, may mga believers of Christ Jesus na nananalangin sa iyo. Dahil bakit? Ang Diyos na ito mismo, itong si Jesus mismo, ay nagkakaroon po ng pagkahabag doon sa tao na yon. Kumbaga parang iniiyakan ka ng nanay mo dahil gusto niya madala ka niya sa church. Alam niyo po ba, mismo ang Diyos na babagbag ang puso? Amen. His mercy endures forever, sabi nga po natin. Na talagang yung habag talaga ng Diyos ay talagang panghabang buhay. Na makikita po natin, bakit ba sinisikap ng Lord na madala ka niya sa church? Bakit ba parang gusto niya na makakilala ka ng todo sa Kanya? Dahil because of His mercy. He has mercy. He is a merciful God to you and to your family. Kung bakit inaabot po ng Diyos yung sarili mo, because He had that mercy from you. Kaya tandaan po natin yan, mahalaga po yan. Okay? Visiting the grave of Lazarus. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo, na noong time na napagitakan niya, na napatay po itong si Lazaro, nabagbag po yung kalooban niya. Kaya ano pong ginawa po nitong si Jesus po dito? John chapter 11 verse 34. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus, sumagot sila, Panginoon, namigayo at tignan ninyo. Hindi niyo po ba napapansin? Bakit mayroong mga lingkod ng Diyos na nagpupunta sa inyong mga bahay-bahay? Alam niyo mo bakit? Kasi sila po mismo yung nagtuturo kay Jesus at sila naman yung ginagamit ni Jesus para dalawin ka, katagpuin ka. And Jesus wanted to restore something in you. A certain thing in you. Na gusto ng Diyos na muling mabago, maayos, o mabuhay sa buhay mo. Kaya nga po, gumagamit siya ng kanyang mga alagad. Na kung mapapansin po natin dito, kapag mayroon po mga lingkod na kumakatagpo po sa inyo, ang ibig sabihin po niyan, it is the visiting Jesus to your life. Ibig sabihin niya, dinadalaw ka ni Jesus. Kaya nga, do not reject this servant. Do not reject those apostles. Do not reject those people who works for God. Huwag po ninyong i-reject po yun, especially doon po sa inyong mga nasasakupan, which is in your church. Kapag halimbawa, dinadalaw po kayo ng mga brothers and sisters po natin yan, ang ibig sabihin po yun, kasama nila si Jesus na binibisita ka. Kaya bakit? Dahil nga siguro nakikita niya that your spirit is dying. Ayaw ng Lord na ang tao, namamatay yung kanyang espiritu. And remember that we receive the Spirit of God in us. Bakit po ba tayo nabuhay? In creation, humulma siya ng tao sa pamamagitan ng putik. Ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang imahe. At ano po nangyari po dito? Pagkatapos po na maihulma niya sa konting tao, anong ginawa niya? Hiningahan niya sa ilong. At nagkaroon ng buhay. At alam niyo po ba, what is this breath? It is the Spirit of God. Inside of you, bakit ka nabuhay? Ngayon, when you are dying, yan po, kumbaga parang
naaalarma ang Panginoon. Because He doesn't want you to die. Ayaw ng Diyos na ito na mamatay ka dahil pag namatay yung espiritu mo, tuluyan ka ng kakainin ng impyerno. Kaya ang ginagawa ng Diyos na ito, anong ginagawa niya? Ayaw niya na mamatay ka. Kaya binibisita ka niya ngayon, pinakatagpo ka ngayon, para muli niyang palakasin yung espiritu mo at buhayin ka muli. Amen. Amen. The tears of Jesus for His friend. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, napakasarap na gawing kaibigan si Jesus sa buhay po natin dahil every saddest moment you have in your life, si Jesus mismo naiiyak. Diba? Nakakita na ba? Nararamdaman niyo na ba? Nagkaroon na po ba kayo ng experiences na yung iyong kaibigan nakipagdalamhati sa problema mo? Yung meron kang kaibigan na habang nagkukwento ka ng problema mo, unti-unti yung kaibigan mo biglang lumuluha. Diba? Napapansin mo yung kanyang concern, nararamdaman mo yung kanyang concern kapag siya naiiyak din sa kalagayan mo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po nun? Jesus did it for us. Ginawa ni Jesus yun, na habang ikaw malungkot si Jesus, na habang ikaw nag-struggle ka sa pamumuhay mo, nag-struggle din para sa'yo si Jesus, na kapag ikaw ay namamatay or dying in the spirit, si Jesus mismo naiiyak. Kaya nga kapag nandun ka sa mabigat na kalagayan mo, akala mo ba ang Diyos pinabayaan ka? Hindi. He was there for you. Pinupuntahan ka niya dahil He treated you as His friend. Alam mo ba na gusto ka maging kaibigan ng Diyos? Kaya nga nandito ka ngayon because He treated you as His friend, His best friend. Kapatid sa Panginoon, kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, nakaramdaman niyo yung passionate heart ng Lord yung kanyang pag-ibig. Na alam niyo ba, na kapag may problema ka, na umiiyak ka sa panalangin, at Diyos, hindi po mapigilan. Si Jesus, hindi niya mapigilan ang luha niya. Kung papaibig nga lang siya magpakita sa iyo Ginawa niya na yun. Gusto niya ipakita nga sa iyo yung kanyang pagluha. Kaya lang hindi pa pwede. Kasi pag nagpakita siya sa iyo, mamamatay ka. Amen. Because we are a sinner. And He is a holy God. Gusto ng Lord na magpakita sa iyo, Lord. Gusto ng Lord na kausapin ka niyang personally. At sabihin niya sa iyo na iiyak ako sa kalagayan mo. Nahahapag ako sa iyo. Naaawa ako sa iyo sa mga pinagdaraanan mo. And He's willing to give you help. Kaya lang, kung hindi mo papansinin si Jesus sa buhay mo, it is useless. Sayang yung pag-iyak at pagluha ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga, this moment, ang Lord, alam ko, pinapatagpo ka ng Panginoon. Kung bakit nandito po kayo ngayon. Dahil siguro sinasabi niyo, anak, medyo lumalayo ka sa akin. Bibigat ang buhay mo niyan. Nagkakaroon ka ng problema niyan. Kaya nga, sabi ng Lord, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will bring you rest. Kayo mga nabibigat at napapagal sa inyong pasahanin, lumapit kayo sa akin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Every time that we setting our life away from Jesus, doon bumibigat yung buhay po natin. Kaya anong ginagawa ng Lord? Hindi, anong ginagawa niya? Pinupuntahan ka agad yan. Itutulak niya agad yung kanyang mga lingkod. Puntahan niyo si ganito. Pakihin niyo yung kanyang tahanan para na sa ganon, ipabalita niyo sa kanya, nandiyan ako sa kabi niya. Ganun po yun. Because we can trust God in everything in our life. Kaya huwag po natin hayaan na masayang yung pagpunta sa atin ng Panginoon. Instructions to the disciple. Tingnan po natin ano sabi po dito. Okay. Sabi niya po dito, nung dumating po siya doon sa libingan po ni Lazaro, siyempre, libingan niya malaking bato doon. Sabi po sa kanila, sa disciple niya, take away the stone. Pinatanggal niya yung malaking nakatakip na bato po doon. They would help prepare for this resurrection. Alam niyo po ba yung kanyang mga lingkod, may kinalaman yan, may tulong yan na gagawin para kay Jesus para muli ka mabuhay. Amen. He take away the big stone in your life. Kung ano yung malaking handang na yun, na malaking bato sa buhay mo, kung bakit hirap na hirap ka talaga na makalapit ng todo sa Panginoon, it is because of that big stone.
Every human, every people has a big stone in their life. Na kung bakit parang pupunta ka lang sa church, hirap na hirap ka pa. Amen? Because of that big stone. Yan po yung ating obstacle. Yan po yung harang. That was the barricade in our life. Kung bakit nahihirapan ka, dumalo, linggo-linggo, even yung Wednesday, di ba? Kahit na pinipili ni Pastor na dalawang yung linggo, ay yung Wednesday service po natin, still hindi tayo makapagbigay ng panahon. You know why? It is because of this big rock, this big stone, na laging naka-blockage po palagi sa atin. At alam niyo po ba kung ano po ibig sabihin po nito? Lazarus pictures lost people. Yung po kapag ka sinabi that you are dying, ang ibig sabihin niya, you become lost. So, alam niyo po ba kung ano po yung bagay niyo, kung bakit tayo nawawala pagdating sa Panginoon? It is because we are dead in sin. Kaya hirap na hirap po tayo lumapit sa Panginoon. It is because of our sin. And that was considered also our, what? Our big stone. Kaya nga po, kung titignan po natin dito, kapag ang tao po wala sa Panginoon, ibig sabihin niya, there is a big stone in them. Ay, sabi mo sa katabi mo, buti na lang natanggal na yung big stone mo. Buti na lang natanggal Yan. yung gusto mo. Kapag lagi ka na nakakalapit sa Panginoon, obviously, wala na yung nakaharang po doon. If you can easily go into your church, even on Wednesday service, nakakadalo ka na, ibig sabihin po noon, natanggal na yung big stone na yun. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag niyo pong kakalitaan po yung midweek service natin. Lalo na po, nalalapit na po talaga ang pagdating ng Panginoon. Mas lalo po tayo, mas marami tayong magawa sa Panginoon para nang sa ganun po. Makatiyak tayo na sa pagpapalik ng Panginoon ay talagang wala na po tayong big stone sa buhay po natin. At maisasama po tayo na maluwalhati ng Panginoon doon sa alapaap para tayo po ay pumatagpo sa pagpaparito ng ating Panginoon. Now, the stone, tingnan po natin. What does it mean in our life? Anything that stands between a lost one and Jesus. Ano mang bagay po na ito na para baga nagiging harang sa iyo at kay Jesus, that was the big stone. And we know that our sins separate us from Jesus. At alam niyo po ba, hindi lang naman po yung sin na yun eh. Ang problema po natin sa buhay po natin. Alam niyo kung ano po yung mga bagay na yun? Yung stone na tinatawag po dito, minsan yun po yung mga bagay na nakaharang sa isang tao para hindi makalapit kay Kristo. Yan nga po yung kasalanan. Ano bang bagay na ginagawa mo o meron ka sa buhay mo kung bakit hindi ka makalapit ng todo kay Hesus Kristo is considered to God your sin. Kung ano ba yung bagay, what is the reason you have kung bakit hindi mo mailapit ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka makapag-church, hindi mo magawa yung mga bagay na ino-offer sa iyo ng Lord, it considered sin. Amen. Kahit na ano pa po yan. Kahit pamilya mo po yan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, whatever hindered you to your coming to Christ Jesus, it may cause you sin, a big sin. And that was made you a stone that is still always blocking into your way to Jesus. Tandaan po natin, we cannot go into the way of Jesus if there is a big stone in you. Kaya whatever these things you have that hindered you to your coming into Jesus, at ganito yan. Huwag mong pahintulutan yan na hadlangan ka. Or it may become a big sin to you. Naintindihan po natin? Naintindihan, kahit ano pa po yung mga bagay na yan. Kahit sabihin mo na, wala naman ako nakikita masama dito eh. Basta if you are the one who take away that things to Jesus, I tell you, that was a sin. Alam niyo, ang isang tao po talaga na pinatawad ng Panginoon, ang dali na po niya lumapit sa Lord. Ang bilis na niya makalapit sa Panginoon. Pansinin niyo po yan. Isaiah chapter 59 verse 2. Tingnan niyo po
ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo sa Kanya, nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya whatever happens, or whatever prayers that we do, hindi niya naririnig yun. At hindi kailanman makikita ng isang tao si Jesus sa buhay niya if he has sinned. Amen. Kaya nga kung papahintulutan na po natin, yung malaking bato sa buhay po natin that separate us from the Lord, ay dahil hindi po tayo talaga makakalapit sa Panginoon. At kahit na anong mangyari, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan because Jesus is the way. At yung way na yun, kung meron malaking bato doon, paano ka makakapasok doon? Paano ka makakadaan doon? Amen. Jesus told us that He is the way. Now, imagine that, kung meron malaking bato doon sa daan na yun, how can you pass on that? Paano ka makakalusot at makakadaan doon? Ano dapat mong gawin? Basagin mo yung bato na yun. Tanggalin mo yun. Amen? Anong gagawin mo doon? Tanggalin mo, alisin mo into your way. Para na sa ganun makadaan ka doon. Pero kung papahintulutan mo at hindi mo mamaklasin yung bato na yun, hindi ka talaga makakadaan kay Jesus. Kaya nga mapapansin mo, kahit na yung pag-church ang hirap, sino po dito yung nahihirapan mag-church ng Wednesday, midweek service? Alam ko, kaya yun na po talaga kumating ng linggo eh. Obviously, kasi kayo na rin yung nakikita ko every Sunday eh. Pero sino po dito yung nahihirapan ng Wednesday? Yan, si brother. Salamat po sa paghihihanas ni brother. Sino pa? Well, daming hindi umatin dito ng Wednesday eh. Diba? Alam niyo kung bakit? Kasi mayroong pang kalahating malaking bato na nakaharang. Kaya hindi ka gano'ng makalusot. Siguro ang pasok ko lang doon sa bahay, tanda. Hirap na hirap ka. Pero kung wala na talaga nakaharang dyan, listen eh. Kahit na anong rampa mo dyan, makakadaan ka dyan. Amen? Kahit sabihin mo, pumapalo pa yung banakang mo pag naghalakad ka, makakadaan ka pa rin dyan. Kaya pansinin mo, pag mayroon pang kalahating malaking bato na nakaharang dyan, paano kung halimbawa maglakad ka medyo pa-camping-camping, hindi ka talagang nakapasok. Babara ka lang ng babara sa malaking bato. Amen? Kaya pasabi mo yung malaking bato na yun, para sa ganun tuluyan ka makadaan sa lahat ng daan na pinakaraan sa iyo ng Panginoon Jesucristo. Jesus is the way. Kaya nga po, yun yung nagiging malaking pagkakasala natin. The more we are separate to God is the more sin attracted. Amen? Pag malayo ang buhay mo sa Panginoon, even though wala kang ginagawang kasalanan, very attract sa iyo ang kasalanan. Amen? Kaya hindi mo mapapasin, pasok lang ng pasok sa isipan mo yung mga kasalanan, pero hindi mo na alintanan. Pero kapag maliwanag na yung daan mo, malinis na yung daan mo, makikita mo yung kasalanan, hindi na kumbaga parang malilihim pa sa iyo, kundi ma-expose na sa iyo at ikaw na mismo ang magtatanggal po niyan. And you can easily go into the way of Jesus. Kaya natanggalin niyo po yung mga nakaharang na bato sa buhay niyo. Ako, tiyak ko, ito pong Wednesday na to, aatin na kayo. Joke lang, it's a prank. Sino po dito yung kaya? Kaya niya naman. Kaya lang napipigilan lang. Yung iba talaga nag-indigan eh. I tell you, hindi mo alam, baka mamaya ito na yung restoring day na ibigay sa iyo ng Panginoon. Baka mamaya meron kang pinagpipray sa Lord, Lord, ayusin mo yung pamilya ko. Lord, ayusin mo yung kabuhayan ko. Lord, ayusin mo yung finances ko. Yung pala yun lang pala hinihintay ng Lord sa iyo. Yung tumalong ka ng Wednesday at doon tatapusin na ng Lord yung mga bagay na problema mo. Why don't you try it? If you're really a believers to Christ Jesus, hindi ka papahat ng doon. Kaya nga may faith eh. Amen? Kasi alam nyo, yung Sunday na gagawa nyo na yun eh. Kaya hindi kayo doon susubukin ng Panginoon. Sabihin ng Lord, susubukin pa ba kayo ng Lord? Sasabihin sa inyo, pag nag-church ito ng Sunday, i-bless ko ang buhay na ito. Hindi na.
Kasi alam na, Lord, nag-church ka na ng Sunday eh. Para na lang yun sa hindi nag-church ng Sunday. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Ngayon, ang susubukin ng Lord doon, yung hindi nag-church ng Wednesday. Amen? Kaya sasabihin sa inyo ng Lord, okay, as I promised him, you already know that I am a promised God. Yeah? Ngayon, pinapangako ko, this Wednesday, kapag umatin ka, tatapusin ko yung problema mo. Answer prayer ka. O yung iba, naka-cross mo. Pula lang yan. Try mo. Malapit na dumating ang Panginoon. Ayaw mo pa manampalataya eh. Try mo lang. Baka mamaya makita mo. Hindi lang yung malaking bato na nakaharang dyan. Baka yung pati yung malaking bato ng pagpapala na umaharang sa pagpapala mo, eh baka makalusot na yun. Amen. Hindi yung mga palakpakan. Sige, okay lang. Ayaw mo lang. Pero ang sabi ko, malapit na dumating ng Panginoon, kailan ka pa aatin ng midweek service? Amen? Mamaya nito, halimbawa, dumarating ako, kung may midweek service, wala na midweek service. Pag nandiyan na, Lord, wala lang yan kahit Sunday service. Wala na tayong aatinan. Pag dumating na ang Panginoon, wala na. Tapos na. Nandun na, gawa na ang hatol. Kaya nga, this time, kung may magagawa ka, gawin mo na ngayon. Ano? Ano? Tanungin mo nga yung katabi mo. Aatid ka ba? Ano sabi niya? Sinanay nga, umaharap ko eh. Tatandaan nyo, kahit malayo niya, kahit agilar niya, umaatid po dito niya. Kaya lang, hindi ko po alam bakit po ano nangyari po. Wala kayong masakyan. Yan lang ang problema, pero alam niyo, magandito lang. Tagalin ko lang yan si nanay na yun. Alam niyo, lagi po yan. Baka kahit yung mga prayer natin dito, nandito yan eh. Baka kasama pa natin humahayo yan eh. Oo. Diba? Kaya kayo na malalapit dito, lapit daw eh. Diba? Hindi problema ang sasakyan. Pwede maglakad, mga bata pa. Diba? Kalabaw lang ang tumatanda. Tingnan mo yung kalabi mo, hindi naman mukhang kalabaw. Ganda-ganda pang kalabaw. Dahil sa naman. Ha? Hello? Naintindihan mo natin? Mga kapatid sa Panginoon, ito is straight to the point. Try mo. Baka mamaya, yan na lang yung nagiging hadlang sa mga pagpapala sa buhay mo. Or even to your salvation, baka yan na lang. Kasi whatever God's offering you, may kinalaman yan sa iyong kaligtasan. Tandaan po natin yan. Kung ano man yung mga bagay na ino-offer sa iyo ng Panginoon, kailangan po yan i-grab natin because that was opportunity to have salvation. Tandaan po natin yan. Dalangin ko po sa Panginoon na matanggal po yung harang sa inyo this coming Wednesday. I pray for you to the Lord. Ini-pray ko po yan sa Panginoon na ano man yung mga nakaharang po dyan sa inyong daraanan para pigilan ka na hindi mag-church nitong Wednesday nito. If you are truly a believers to God, to Jesus Christ, hindi mahirap yung bagay niyo. Kundi magiging pagpapala pa sa iyo lahat ng bagay na gagawin mo for the glory of God. We can remove obstacles that keep people from Christ. Alam niyo, habang tayo nga po itanggal at dadala po sa Panginoon na mga kaluluwa o ikaw mismo, nilalapit mo na todo ang buhay mo sa Panginoon, lahat ng mga obstacle in life, tatanggalin ng Diyos yan. Kung bakit kumaga parang hirap-hirap ng pamumuhay mo ngayon, kung bakit parang ang gulo-gulo ng pamumuhay mo ngayon, kung bakit parang kung ano-ano yung mga nagagawa mong pagkakasala sa buhay mo ngayon, it is because of that obstacle. Walang Diyos na parang gustong makapagtigtas sa iyo eh. Kasi ang Diyos mismo nahaharangan eh. Dahil doon sa mga bagay na yun. But if you remove that obstacle, si Jesus mismo any moment malalapitan ka. Minsan tayo po yung gumagawa ng hadlang eh. Kaya nangyayari po sa atin, hindi tayo malapitan ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin at lalapit ako sa inyo. Amen. So obviously, ang gusto ng Lord, you are the first one who makes move to go with Him. To close up to Him. Kapatid, kapag ikaw lumalapit ka sa Panginoon, I tell you, ang Lord lalapit din sa iyo.
As He says, sabi niya, lumapit kayo sa akin at lalapit din ako sa inyo. Kaya nga, obviously, vice versa, pag lalayo kayo sa Kanya, lalayo rin ng Panginoon. Kaya nga, kapag lumalayo tayo sa Panginoon, lumalapit ang kasalanan. Pag lumalapit ka sa Panginoon, lumalayo ang kasalanan. Kaya ang kaligtasan, kapag malapit ka kay Jesus, abot kamay mo na yung kaligtasan and secured na yung kaligtasan mo pagdating ng araw. Tingnan natin, the resurrection demonstrated the power of Christ. Kung wala po yung kapangyarihan ni Jesus, there is no resurrection to every one of us. Like what was really happened to Lazarus, nabuhay si Lazarus dahil si Jesus can easily travel toward his friend Lazarus. Ang bilis niya makapag-travel, papunta kay Lazarus eh. Bakit? There is no block. There is no big stone. Kaya nung sa yungib, sa may bigtingan ni Lazaro, nung datnan niya na nandun na mayroong malaking bato, ano sabi po ni Jesus? Remove, take away that big stone. Kaya ang dali po nila nahawi yung big stone eh. Paano kung si Jesus mismo nahaharangan po nung malaking bato na yun para makalapit sa iyo? Hindi siya makakalapit talaga sa atin. And this is the miracle promised to us by God. Na kapag lumalapit ka sa Panginoon, sino man lumalapit sa Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan. Subalit ang mga tao na hindi lumalapit sa Panginoon, kailanman, paano maliligtas po yun? And we must know that Jesus is the way. Jesus is the way. So, ibig sabihin niyan, kailangan tumaan ka doon sa daan ni Kristo na yon para makuha mo yung tinatawag na salvation. And this miracle happened to us as Jesus promised. Yun yung pangako ng Panginoon na ito. And what is this miracle? The miracle of salvation. Amen. Amen. Basahin ko na John chapter 11 verse 40 to 44. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Kasi nga, obviously, kaya nga sinabi po yun, alam naman ni Jesus na siya isumasa Ama at ang Ama isumasa Kanya. Kaya luman yung i-pray niya, gagawin sa Kanya ng Panginoon po yun, ang Ama. So, kaya nga lang po, mayroong mga tao sa paligid niya na hindi talagang nananampalataya. Kaya sinabi niya yung para manampalataya ang tao na magagawa niya anong bagay sa buhay niya. Like, for example, right now, marami po na hindi nananampalataya. Ako, baka naman makita ko ng Wednesday, hindi naman gagawin sa akin ang Lord yun. May magandang po tayo, kaya nga po kung minsan, yung ating pananampalataya, yun yung nagpapahiwalay sa Panginoon kapag hindi tayo totoong nananampalataya. But if you really believe in God, that makes you close to Him. Yung iyong malaking pananampalataya sa Panginoon, yun yung talagang nagpapaklose sa iyo kay Jesus. Yun yung nagpapalapit ng todo sa buhay mo sa Panginoon. The more a person has a big faith to Jesus, the more he closes his life to Him. Na kapag ang isang tao mayroong malaking pananampalataya sa Diyos, mas lalo niyang inilalapit yung buhay niya kay Jesus. Amen. Verse 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas ka si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Amen. So kung mapapansin po natin dito, mayroon talagang process para buhayin tayo ng Panginoon. Kailangan lamang po, mayroon pong katuwang ang Diyos ng mga lingkod para doon sa tao ngayon. Para maganap yun. Okay, makita po natin. Resurrection is the greatest miracle of all. Walang ibang pinakamahalagang miracle, himala ang Panginoon sa buhay ng tao, kundi yung ikaw pagdating ng araw, buhayin ka ng Lord. Amen. Amen. Ikaw, anong pipiliin mo? The miracle of resurrections or the miracle of having big wealth in this life? Halimbawa, yung parang, Lord, maging malakal naman sa buhay ko, bigla ko kong payamanin.
Pipiliin mo ba yun kaysa sa pagkabuhay mo muli pagdating ng araw? Mas maganda, no? Ha? Kasi hindi makailan eh. Di ba? Ibig sabihin, anong pipiliin mo? Yung kayamanan, the wealth of this world, o yung salvation? Salvation! O, kayo nagsabi po niyan, ha? Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, if you choose God in your life, you may have salvation. Kaya lang kung minsan hindi yun yung nakikita sa tao eh. Okay, mamaya papakita po namin yan para malaman nyo po bakit mayroong mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa inyo ang Panginoon. Okay, resurrection is the greatest miracle of all. Sabi po natin, Lazarus had been dead for 4 days, 4 na araw. Maaring tayo, hindi lang 4 days, kundi 40 decades. O 40 decades, meaning 40 days or 40 years. Tama? Alam mo yan? Ilang taong ka na ngayon? Nung makakakilala ka sa Panginoon. Minsan nga, hindi lang 40 decades, di ba? Pag sinabing 4 na dekada, ibig sabihin 40 years. Isang dekada, 10 years. Minsan nga, di ba? Nandun ka na sa kalagayang 60, 70, doon ka pala nakakakilala. Imagine that, binubuhay ka pa rin ng Panginoon. Kaya mo na. Sino po dito yung parang nandun na siya sa late 50s? Doon kinatagpo siya ng Panginoon. Kayo po? Parang hindi kayo mga 50, no? Parang tingin ko mga 70 na ngayon. Ay, kaya, sino dito, meron? 40s. Kinatagpo ng Lord. Ayan, meron yung pa natin. 30s. 20s. Diba? So, ibig sabihin po niya, any day of our life, every year of our life, gusto ng Diyos buhayin tayo. Kaya hindi pa po ba natin nakita 40 decades of our life, kinatagpo ka ng Panginoon, parang sinabi ng Lord, it is enough having sin. Parang sinabi niya, tama na. Tapusin mo na yung kasalanan mo. Kasi gusto ko na mabuhay ka. Because we are dead in sin. Dahil sa kasalanan, namatay po tayo. Parang sinasabi ng Lord, nung kinatagpo ka niya, magbago ka na. Talikuran mo na ang kasalanan. Kaya nandiyan ngayon sa buhay mo, it is really because He wants you to be alive. Gusto ng Diyos na itong mabuhay ka. Gusto ng Diyos na itong mabuhay ka. Gusto ng Diyos na itong mabuhay ka. Kaya lang, pagtulutan mo si Jesus na bigyan ka niya ng buhay. Reviving Him would have been out of the question. Wala nang tanong-tanong dito eh. Basta pag dumating sa buhay mo, Lord, hindi na kailangan pagtanong ang Panginoon sa buhay mo. Gusto mo ba mabuhay o hindi? Whether you like it or not, kailangan mabuhay ka na. And we don't have any particular to be Jews. So kumbaga parang, meron ka pagpipilian. Wala ka pagpipilian, kundi whether you like it or not, kailangan mabuhay ka. Kaya nga hindi natin pwede pag-antalain ng Panginoon o pagpaliban ng Panginoon sa buhay po natin dahil yung chances nandun na at yung chances of salvation na yung kailangan igawa mo na sa buhay mo. Amen. Because it's long enough for you having your sin. Ang tagal na eh. 40 years, 50 years. Ang haba na nang itinagal mo dito sa mundong ito para sa kasalanan. And this time, tumating na si Jesus sa buhay mo. Live in Christ Jesus. This is how to live again. Ito yung pagkakataon para mabuhay na tayo. Hindi yung nabubuhay tayo para patay because of sin. Kaya nga kapatid sa Panginoon, we need to revive. Mabuhay ka na. Pakisabi mo nga sa katabi mo, mabuhay ka na. Mabuhay ka na! Mahaba-haba na yung panahon ng kasalanan na dumating sa buhay mo that it makes you dead. Hindi nyo mo alam na kapag ikaw nabubuhay ka sa kasalanan, you're still dead. Patay ka pa rin. At ang magiging hatol pa rin po sa iyo dyan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, mauuwi ka sa kamatayan. But Jesus revisiting you. Wherever place you are, ang Diyos na ito, muli ka pinabalikan ng Panginoon at sinasabi sa iyo, it is enough already having 40 years, 50 years on sin.
nanahimikan ka, tapos sinabi sa iyo, binulong sa iyo ni Jesus sa isipan mo. Tapos kapag isip ka, sinabi mo, magbago na kaya ako. That's it. Jesus whispering in you. Ang Diyos na ito, nagdulong sa isipan mo, sabi niya, tama na. 50 years na yung ginugulo mo sa kasalanan. 60 years na yung ginugulo mo sa kasalanan. Tama na. Stop it. At this time, you need to be alive. Gusto ng Diyos na mabuhay ka na. Praise the Lord, dahil meron ito tayong mga bata. Na ilang taon pa lang sila, 15 years old pa lang sila, binubuhay na agad sila ng Panginoon. Hindi mo ba napakalaking pagpapala yun? Na yung mga anak mo nasa Panginoon na agad at the early age of them, nasa Lord na sila. Ang ibig sabihin nun, hindi na nila kailangan pang magtampisaw sa kasalanan. Amen. Kaya ako yung mga kabataan, pag bumigay sa Panginoon palagi, pasalamatan nyo ang Diyos, Lord, thank you. Dahil tinanggal mo na kami sa kasalanan, binigyan mo na kami ng buhay. That's it. That was a great miracle that promised to you by God. Dito pa lang sa mundong ito, pinakita na sa iyo ng Panginoon yung kanyang himala. Yung kanyang pagdala pa lang sa iyo sa church na ito, nangangahulugan yan na ikaw ay bubuhayin na ng Panginoon. Amen. Sabi nito, those dead in sin are made alive by Christ. Tayo mga patay sa kasalanan ay muling bubuhayin ng Panginoon kay Kristo Jesus. Kaya nga kapag kinatagpo ka na, ang ibig sabihin po nun, bubuhayin ka na ng Panginoon, tandaan mo po yan. Nung minsan na may kumatagpo sa iyo, sa bahay mo, at nagpakilala sa iyo kay Kristo Jesus, ang ibig sabihin niyan, that is the moment, that is the time na binubuhay ka na ni Jesus. Amen. Bakit ano po ba nangyari po sa atin? Kahit sabihin mo nga po ngayon na sa oras ito, puso, wala akong ginagawa kasalanan, no? Ang kasalanan ay pumasok sa lahat sa atin. Paano po ba pumasok sa atin? Okay, basahin natin. Romans chapter 5, verse 12 to 17. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino po yung tinutukoy dito? Tingnan po natin. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibinigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Gayunman nagaling pa rin ang kamatayan mula kay Adan. Yan, si Adan po yung pasimula po niya eh. Tagkat si Adan talaga eh. Kung ano-ano kasi mga pinagkagawa eh, nila ni Eva eh. Kaya nga po, nagkasala po tayo. Okay, tingnan natin. Ang kasalanan ay hindi tinuturing na kasalanan. Gayunman nagaling pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Sino po yun? Okay, tingnan natin. Subalit, magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo, maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay may mas dakila. Gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao si Jesucristo. Yan. Kaya marating sa atin si Jesus ngayon para to cut the sting of death into our life. Yung pong kamandag, yung lason ng kasalanan na pumapatay po sa atin. Verse 16, ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isa pang pagsuway. Subalit kaloob ng papawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao. Nagharing ang kamatayan ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Anong ibig sabihin po nito? Na kapag pumasok na si Jesus sa buhay mo, lahat ng mga anyo ng kasalanan na bunga nitong si Adan na nagdulot sa atin ng kamatayan ay pinapawalang bisa na ni Jesucristo kung tatanggapin mo siya at papapasukin mo siya sa buhay mo. Amen. Hindi po ba napakaganda ng habag ng Diyos sa atin? Ano po? Kaya nga po tayo naligtas. Calling Lazarus from the grave. Ayan na.
Dumating na yung pagkakataon na ito si Jesus nandun na pinatanggal na yung malaking bato at tinawag na si Lazarus. Sabi niya, Lazarus, come forth! Kapatid, nung nandun ka sa bahay mo, sa trabaho mo, saan lugar ka nandun, tinanggal Jesus, hinawi ng mga alagad ni Jesus, yung malaking bato doon at ngayon, sabi ni Jesus sa iyo, Lazarus, come forth! Maaaring tinawag ka rin niya sa pangalan mo, anak, mag-church ka! Anak, come into my church! Sinasabi niya sa iyo, bakit? Kasi gusto niya hawiin yung kamatayan sa buhay mo, kaya kanya tinatawag. Maaaring kinatoka doon sa bahay niyo, binuksan ng pintuan, at ang sabi sa iyo, come to my church! And it is the same thing na sinigaw po ni Jesus dito, Lazarus, come forth, lumabas ka, Lazaro. Kaya na itong pagkakataon na ito, sinasabi niya sa pangalan mo mismo, kapatid sa Panginoon, tinatawag ka niya na mabuhay ka. Amen. Parang sinasabi niya sa oras ito, Sebastian, mabuhay ka. Alex, mabuhay ka. Katrina, mabuhay ka. Abigail, mabuhay ka. Sinasabi niya sa atin yun kung bakit ka dinala niya dito, kasi tinanggal niya yung malaking bato na nakatabing sa iyo para sabihin sa iyo, mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka. Ayaw po ba namin yun? Hindi pa ba tayo natutuwa? Mas matutuwa pa ba tayo pag sinabi ni Jesus na anak, yumaman ka. Anak, magkamal ka. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, sometimes our wealth and riches can cause us sin. For the love of money is the root of all evil. Kaya nga hindi yun ang unang ibinibigay sa tao kapag nanampalataya na siya. Hindi kayamanan, kundi kaligtasan. Our faith made us to be saved. Kaya nga minalagyan ka ng malaking pananampalataya kung bakit sinasabi sa iyo ni Jesus, Lazarus, come forth. Lumabas ka. Eh siguro kung ikaw si Lazaro, paano ako lalabas? Patayin na ako. Paano ako lalabas? Nakatali ako. Paano ako lalabas? Hindi ako makatayo. Because of a lot of reasons that make you sin. And the reasons of life that hindered you to come to Jesus, to obey the calling of Jesus into your life, it made you sin. Yun yung naglalagay sa atin ng kasalanan. Sinners are called to receive new life. Kaya nga kapag pinaunlakan mo si Jesus sa buhay mo, yun na yung bagong buhay mo. Amen. Pero hanggang hindi mo pinapaunlakan si Jesus sa buhay mo, nandun ka lang sa bahay mo, nasa trabaho ka lang, nandun ka lang sa kung saan ang ginagawa mo, at hindi ka lumalapit talaga sa Panginoong Jesucristo, I tell you, you don't have a new life. Pero once na pinagbigyan mo na yung panawagan ni Jesus sa buhay mo, umatin ka na ng midweek service, umatin ka na ng Bible study, umatin ka na ng prayer meeting, umatin ka na ng fellowship, that was made you new life. Amen. At yun po yung umpisa ng pagpapala na rin sa buhay mo. Bakit? Kasi ang pangako ng Lord, ganito Ang John 10:10, tingnan niyo po dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Kung bakit ang dami mong mga problema sa buhay. Pero, pag dumating na si Jesus sa buhay mo, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Buhay na ganun. So, ang ibig sabihin niya, kapag ikaw, pinaunlakan mo na at Panginoon sa buhay mo, sasagana na ang buhay mo. Ay kaya pala hindi yumayaman, ayaw umati ng midweek service. Kaya pala hindi nagkakaroon ng pera, ayaw umati ng Bible study. Ano sabi ng Lord? Pag dumating na ang Panginoon sa buhay mo, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. So, ibig sabihin yan, it is the end of your trouble. It is the end of your hardship. It is the end of your death. Kasi buhay na. Pag buhay na, sumasagana na ang buhay. Paano sasagana ang buhay ng mga patay? Maaaring sumagana ang buhay niya, pero patay pa rin siya. Pero, pag dumating na si Jesus sa buhay mo, sasagana na ang buhay, buhay ka pa. Amen.
Amen. Ako, hindi makakalakpak ko ito. Praise the Lord. Yan po yung tinatawag na buhay na ganap. Pag sinabing masaganang lubos na pamumuhay, ibig sabihin nandun si Jesus. Hindi lang basta mayaman ka, hindi lang basta malaki ang negosyo mo, ang kinikita mo, hindi lang basta maganda ang trabaho mo, hindi lang basta nakagraduate ka, kundi kasama mo si Jesus. Amen. Amen. Our coming resurrections and Christ's call. Tandaan natin, yung pagkabuhay natin ay may kaugnayan sa pagtawag sa iyo ng Panginoon. Eh kung tinanggihan mo yung pagtawag mo, paano kang bubuhayin pagdating ng araw? Amen? Naintindihan mo natin? Kapag tinanggihan mo ang panawagan ng Diyos, yung hindi mo pinauntaan yung panawagan ng Diyos, paano kang bubuhayin? That's why, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, your ministry in God has connection with your salvation. Kaya nga, the more words having or the more things that we do into the Lord, ay may kinalaman para ka maligtas. Dumadami yung ginagawa mo sa Lord. Nagpa-Bible study ka, nagpa-prayer meeting ka na, umaate ka na ng midweek service. Ibig sabihin po nito, ang laki ng chance ng iyong salvation. Naintindihan po natin. Hindi ka nag-church, hindi ka nag-midweek service, hindi ka nagpa-Bible study. Paano ka kiniligtas ng Lord? Because our faith push us close to Jesus. Yung pananampalataya natin, yung nagtutulak sa atin para mas lalo tayong mapalapit ng todo sa Panginoon. Kaya nga, sabi po dito, ang lahat ng mga nananalig sa Kanya ay kailan may hindi mabibigo. So, paano kung magkakaroon ng kabiguan? How can you fail in your life? How can we have that successes in life kung wala si Jesus sa buhay po natin? Kaya nga yung iba nabubulagan lang eh. Uy, mayaman ako, even though I can serve God. Kahit hindi ako nag-iikot sa Panginoon, yung mayaman ako, I tell you, that was lying. Nabulag ka, nadaya ka ng isang magnanakaw, ng isang pumamatay, at ng isang nagwawasak. Malaki ba kung di ang kaaway? Our coming resurrections at Christ's call. Tingnan niyo, 1 Thessalonica chapter 4, verse 13 to 18. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ang Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon at sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagpalito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng mga trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. It is the same shout to Lazarus by Jesus, the same shout when Jesus returned. Tatawagin niya lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Yan. Kaya nga kahit na tayo mamatay tayo ngayon na sumasampalataya kay Kristo, pagbalik ni Jesus, sisigaw siya at sasabihin niya sa iyo, Lazarus, come forth! Ikaw yung tinatawag. Alam ko, pinasa mo ang pangalan mo. Pero ikaw yung tatawagin ng Lord ng anong palataya niya. Okay. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa ay natitira at natitira ay titipunin sa alabahag kasama ng mga buhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid sa gayon. Makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Okay, listen. The release of Lazarus by the disciple. Mga kapatid sa Panginoon, hindi pa hustod ganap when God is calling you. Pagka tinawag ka na ng Panginoon, hindi pa ganap yan. Mayroon pang dapat na gawing proseso ang Panginoon sa buhay mo. At ano ito? Everyone who called by the Lord needs a disciple to help them lead into a new life. Kailangan ng isang pag-lead sa'yo sa panibagong buhay. After na buhayin ka ng Lord, hindi mo napansin, bakit mayroong mga makukulit na pastor na patinin ng gawain? Na kahit tinatamad ka pag midweek service, pero pinipilit ka pa rin na umatin ng midweek service. Alam mo kung bakit? Kasi ito ang ipinag-uutos ni Jesus para tuluyan ka pabuhay. Amen. Okay, listen, para makita po natin. John chapter 11, verse 44.
lumabas nga si Lazaro na nakabalot ng telang pandibing, ang mga kamay at paa may nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kanino? Doon sa kanyang mga alagad, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Sometimes tinawag tayo ng Panginoon, but still, we cannot walk through Christ Jesus. Amen. Hindi ka pa rin makapunta ng church. Kaya nga pinapalo up ka ng mga lingkod ng Diyos eh. Amen? Amen. Kasi nga nahihirapan ka pa rin, although you feel that you have salvation. You feel that you are saved by God. Uy, pinatawad na ako ng Lord, niligtas na ako ng Lord. Pero hindi mo napapansin, takot na takot ka pa rin mag-church. Hindi mo pa rin magawa mag-pray. Bakit? You need the lead of the Word of God. Kailangan pa rin na mayroong maglilid sa'yo para sabihin sa'yo kung ano na yung pamumuhay na nararapat. Amen? Tingnan natin. Ang sabi po dito, release them to walk with Jesus, turuan to malikod sa kasalanan upang makalakad kay Kristo. Still, hindi mo napapansin, tinanggap mo na si Jesus, pero still you are walking with sin. You are living in sin. Until now, tayo nabubuhay pa rin sa kasalanan. I know that every one of us here, meron pa rin nagagawang kasalanan. Pero tinanggap mo na si Jesus. Amen? Amen. Kaya nga po, meron pang dapat na tanggalin sa atin. Meron pang dapat na kalagin sa atin. And in behalf of the disciple of God, they may be used by Jesus to take away all the things that bondage us. Lahat ng napagkakagapos natin sa tulong ng mga alagad ng Diyos, kakalagan nyo. Amen. Okay, para maintindihan po natin, maliwanag po itong bagay na ito. There was something more for the disciples to do. Lazarus was bound by great clothes. Ayan. Nakatali pa siya eh. Nung telang panlibing. Amen. Kaya kung papansin nyo, parang mami, di ba? Ganun yung mga minamami pie. Yan. Hindi dinadali pie. Minamami pie. Yan. Kaya kung mapapansin po natin, maraming tinawag ng Diyos, kaya lang hindi natanggal great clothes. Naintindihan nyo? Hindi natanggal itong great clothes. Until now, nakagapos pa rin siya ng great clothes. Kaya hindi niya alam kung ano yung pamumuhay na nararapat na bilang isang binuhay ng Diyos. Supposed to be as a Christian believers to Christ Jesus, you must know already what lifestyle you have already now. Alam mo na dapat kung ano yung lifestyle mo. Yung hindi ka na parang namubuhay pa ulit sa kasalanan. At yun yung tinuturo ngayon ng mga disciple ng Lord. Yun yung tulong ng mga disciple ng Lord na para tanggalin ka niya doon sa ganong klaseng pamumuhay. The disciple were helped set them free. Kaya nga may mga lingkod ng Diyos sa kapanahunan po natin na nagsasabi sa atin, layuan mo yung kasalanan. Pagsisihan mo yung kasalanan. Iwanan mo yung kasalanan. Mamuhay ka kay Kristo. Salamat po sa Panginoon dahil meron mga lingkod ng Diyos na dumating sa buhay mo at pinadala ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sino po sa oras na ito, dito, na walang lingkod ng Diyos na gumagabay sa iyo? I tell you, mahirap kang tuluyang mabuhay kung walang lingkod ng Diyos sa iyo na nagka-counseling sa buhay mo. Kaya, always, make a servant of God who's willing to counsel you. Yung willing talaga na magturo sa iyo at magsabi sa iyo ng mga mali sa buhay mo. Kaya kukuha ka ng counselor, na i-please ka lang at sasabihin sa iyo, okay lang yung ginagawa ko, tama lang yung ginagawa ko pa rin. Hanapin mo yung counselor na magsasabi ng mga maling pamumuhay mo. Amen. At yun yung makakatulong talaga sa buhay mo. Ikaw, lagi kang i-please yung counselor na yun, he is not belong to God. Tandaan po natin yan. Pag hindi ka itinutuwid sa mga balugtog mong pamumuhay sa mga kasalanan mo, ang ibig sabihin niya, he is not belong to Jesus. He is deceiving. Hindi siya padala ni Jesus sa buhay mo. Believers can help free them. Ano ba?
No need of great clothes after resurrection. Pag pinuhay ka na ng Lord, ibig sabihin, talagang mo na yung great clothes mo. Yung mga nakatali sa katawan mo, mga telang, lino, tanggalin mo na po yan. Para na sa ganun, tuluyan mo na maigalaw yung katawan mo para mapaglingkuran si Jesus sa buhay mo. Ano ba itong great clothes na ito? All lifestyle should live upon receiving Christ. Yung dati, yung luma mong pamumuhay, those who are with Christ is a new creation. The old has gone, hindi na binabalikan yung lumang pagkatao. Hindi na binabalikan yung kanyang mga kasalanan ng araw. Hindi na binabalikan yung kanyang maling pamumuhay. Kundi, he has a new life in Christ Jesus sapagkat tinanggal na sa kanya yung great clothes. Amen. Yung kanyang kasuot ang panlibing hinuhubad na yun. Yung mga nakatapos sa kanyang katawan, tinatanggal na yun para tuluyan ka na makalapit sa Panginoon. Kung bakit maraming mga Kristiyano ngayon, until now, hindi pa rin maibigay ng toto sa Panginoon yung buhay niya. It is really because yung kanyang dating kasuotan, nakasuot pa rin sa kanya hanggang ngayon. Amen. Try mo magbihis ka ng kasuotan ni Jesus. Try the white robe of righteousness wear in your body. At makikita mo, you can easily go to Jesus. You can easily live in Christ Jesus. Madali mo na maipamumuhay si Jesus sa buhay mo. Madali ka na makapaglilingkod sa Panginoon. Hindi ka na tatanggi sa mga bagay kay Kristo. Bakit? Kasi nahubad na yung dati mong pamumuhay. Nahubad na yung dati mong pagkatao. Ang bagong pagkatao na kay Kristo. Amen. Ang tanong ko dito, what can we do to bring those dead in sin to Christ? Ang dapat natin gawin. Kung tayo po mismo hindi pa natin ginagawa yung bagay niyon at hindi mo pa hinuhubad yung dati mong pagkatao, paano mo magagawa ito sa iba na wala pa kay Jesus? Kapatid, sa oras na ito, ang gusto ng Panginoon, kung mayroon ka pang dating kasuutan, upahin mo na yan. What does it mean here? Yung old lifestyle mo, yung dating pulot na pagkatao mo, yung dating makasalanang gawain mo, upahin mo na yan at mabuhay ka na ngayon into the righteous living in Christ Jesus. Ang tanong, are we willing to remove that stone? The obstacle to faith. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, ikaw mismo ang mag-decide doon. Matuto ka lang sumunod sa mga tinuturo sa iyo ng Panginoon. Makikita mo, hindi mahirap hubarin yung dating pamumuhay. Ikaw ang hirap hubarin yun sa ibang mga Kristiyano, yung dating pamumuhay, kasi gusto niya bang ipamuhay yung buhay na yun. Pero sa mga taong nag-decide na piliin yung bagong buhay na ibigay sa kanya ni Jesus, madali na lang sa kanya yung bagay na yun. And he can easily obey God, whatever God teaching them. Madali niya pong matututunan at gagawin yung bagay na yun. Why? Because he has now the robes of righteousness. Balot na siya ng damit na kasukutan ng katuwiran ng Diyos. Kaya hindi niya na mai-resist yung mga banal at matuwid na pamumuhay na iminumungkahi sa kanya ng Panginoon. And listen to the words of Christ Jesus para malaman mo kung ano yung tamang pamumuhay. Hindi ba yung i-resist natin yung righteousness of God? Hindi ba yung para bagang ini-insist natin, pinipilit pa rin natin yung old way of life? Doon nga tayo natapa. Doon tayo nagkasala. Doon tayo namatay. Doon tayo napahamak. Doon tayo muntik na papunta sa impyerno. Then still, live out that kind of life. Tanggalin na natin. Iwanan na natin. Kasi ito po yung minanaturo sa akin ng lola ko eh. Kasi dito po ako pinalaki ng lola ko. I tell you that is wrong. Asan yung lola ko ngayon? And I want you to know this, that ang kailangan natin is the teaching of God. It's all about Jesus. Yun ang kailangan po natin masunod sa buhay natin to remove the big stone in us. How can we help release new believers from old lifestyle? Pakita natin na tayo po mismo, namumuhay na tayo into a new life. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, no more stubbornness. If you are being alive to Jesus,
Kung anong tinuturo sa iyo ng Panginoon, sundin mo na. This is how to live again. Sa ganitong paraan tayo, mabubuhay na muli. At mga kapatid sa Panginoon, if you want to secure your salvation, do it. Whatever God teaches you, kung ano man yan, nabagman sa kalooban mo yan, gawin mo yan, at makikita mo, isang araw, sasabihin sa iyo ng Panginoon, malaya kitang pinakapasok sa aking kaharian. Tayo mo na kung stay. Let us praise the Lord our God in our life. Having this knowledge from you. Salamat, Panginoon, sa biyaya po ng mga aral ko na ipinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panganawa, sa kapahayagan na ipinagkakaloob po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Let us open our heart to God. Huwag mong ipilit yung kaya mong gawin lang. Kundi yung gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo. Bakit hindi mo hubahin sa oras nito yung dating pagkatao mo? Huwag yung dating pagkatao, yung bagong pagkatao mo ngayon kay Jesus. Hindi ka rin po ba napapansin? Bakit ang bigat-bigat na ng buhay mo? Kaya kung bibigat yung buhay po namin, it is because of the old pattern of our life. Yung mga ayaw mo sumunod sa Panginoon. Yung pag gusto mo masunod, yung gusto mo lamang. At ang Diyos ay panakibutas lamang sa iyo. Kapatid sa Panginoon, hindi ba pwede maging panakibutas ang Diyos sa buhay po natin? We need God to emphasize in you. Kailangan ng Diyos na napaki sa buhay po natin. Kailangan ng Diyos na mahayag sa buhay natin. Kailangan ng Diyos ang mapabuhay po natin. At sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, isipin mo yung sa ikabubuti at ikaliligtas mo at ang pamilya mo. Kung mahal mo ang pamilya mo, ito yung tumuro mo pamumuhay sa Kanya. New life in Christ Jesus. Yung bagong pamumuhay ni Yesu Cristo. At yun po yung pinamumuhay na dapat na karapat natin gawin. Bilang tayo mga tumaggal na buhay ni Yesu Cristo. And this time, pinapaalam sa iyo ng Panginoon sa oras na ito. Subukan mo mabuhay ng katulad ng pamumuhay na tinuturo sa iyo ng Diyos. Layuan mo ang kasalanan. Layuan mo ang kabuluhan ng mundo ito. Layuan mo ang lahat ng mga nagpapabigat. It is your decision, kapatid. Decision mo kung bakit ka nahihirapan sa mundo ito. Alam niyo po ba, madali lamang po mabuhay ng kayaka. Madali lamang po mabuhay na may kagalakan. Madali lamang po mabuhay na masagana. If you choose God and choose the living that offered to you by Jesus, magyayari yung mga bagay na yun. Kapagin sa oras na ito, patuloy pa ang buhay mo sa Panginoon. Listen to Him. And do not be stubborn. Wala kayo mapapala sa pag-ibig matigas ang ulo. Sa pagkakalahat ng mga matigas ng ulo ay hindi naligtas. Katulad ng mga Israelita na hindi sumunod sa Panginoon, sila ay hindi nakapasok sa pangako ng pag-ibig na ipinangako sa kanila. Sabihin mo sa kanila ng Panginoon,
tanggapin mo ako. Nagtatakot ba? Sumasabi sa'yo, kadakilaan ba? Kami napapagal at nabibigatan sa aming pasanin, O Diyos. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at kadakilaan at kagandahang loob, Panginoon, ay binubuhos mo sa bawat mananampalataya ko, God. Maraming salamat po, Lord. Turuan mo po kami lumakad sa panibagong buhay na nakaangkop na sa iyo, Panginoon. Panginoon, hindi masayang ang araw na ito para sa amin, O God. Sapagkat alam po namin, O God, napakahalaga ng salita na iyong itinuro sa bawat sa amin, O God. Lord, sabi mo nga po, Panginoon, nasa iyo ang salita, saan pa po kami pupunta? Sa iyo ang salita ng kaligtasan, O God, at wala na kaming ibang mapupuntahan pa. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa buhay ng bawat kapatiran na narito ngayon, Lord. Lord, hayaan mo ikaw yung Diyos na patuloy na gumalaw sa kanilang buhay, na po sila, ilayo po sila sa anumang mga kabiguan, anumang mga pagkakasala, at anumang mga mababigat na pagsubok, Lord, ilayo mo po sila, at hayaan mo pag-aanin mo, Panginoon, ang kanilang mga pasanin sa buhay, Lord. Turuan mo po sila lumapit sa iyo, sumunod sa iyo, at maging pagpapala sa iyo, Lord. Hayaan mo mga tao na ito, Lord, makita nila, Panginoon, na ikaw pala, Panginoon, ang kailangan nila sa buhay nito at wala nang iba, O God. Lord, inihinig ko po sa iyo, Panginoon, ang buhay na nagmumula sa iyo, God. Bigyan mo po kami, biyayahan mo po kami ito hanggang sa huling araw na pagbabalik mo, Lord. Isasama mo po kami, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, O God. Maraming salamat po. Bless us mightily, O God, materially, financially, Lord, most especially spiritually, O God. Maraming salamat po. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo at sa aming pag-uwi, Lord. Layo mo po kami sa anumang panganib, Panginoon, ang banta po sa amin. Lord, ang pagsama mo po sa amin, Panginoon, lagi po namin gabay at patnubay at liwanag sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Pagpalain mo ang church na ito at ang lahat ng mga mission ng church na ito, Lord. Ikaw ang magpapasagana dito. Panginoon, paalalahan mo po kami sa mga bagay sa pagbabalik mo, O God. At sa ganun, Lord, maging aware kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik muli. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyo po. At ang ilang kapurihan to that be the highest glory in Jesus' name. Amen. God bless you all.